Let's try! Sa video na to ay magbibigay ako ng 10 reasons to buy the TVS XL100 at sa hiwalay na video ay magbibigay din ako ng reasons not to buy this bike. Walang plastic fairings na magkakalampagan kahit araw-arawin mo siyang idaan sa sungkaan highway ng Bulacan. Hindi ka natatakot na kapag natumba siya ay mababasag ang fairings niya kasi nga bakal lahat kumbaga. Kahit metal ang fairings niya, tumitimbang lang siya ng 86 kilograms. Actually, kaya mo siyang buhatin kahit mag-isa ka lang. Ang makina ng motor na to ay 99cc with single-speed gearbox. Pero kahit hindi siya kalakasan on papers, kaya ka pa rin naman niyang ihatid sa pupuntahan mo kahit marami-rami ang karga mo. Pero syempre sa ganyang sitwasyon, dapat mo ring i-consider kung gaano ba katarik ang dadaanan mo. Let's be realistic, diba? Yung gear nito, parang malapit-lapit sa segunda ng mga pangkaraniwang semi-automatic na nakikita natin sa daan. Yun lang ang gear niya. Walang low gear na pwede mong puntahan kung sakaling kailangan mo ng ekstrang hatak. At wala ring gear na pwede mong puntahan kung sakaling nag-overrev na siya na parang nangihingi pa ng higher gear. Pwedeng cons to para sa iba. Pero isinama ko to sa reasons to buy kasi didisiplinahin ka ng motor na to sa ayaw at sa gusto mo. Mas safe at mas tumatagal ang mga parts ng motor. Dito sa left lever niya, may dalawang kabling nakakonect. Yung isa, papunta doon sa rear brake, at yung isa naman, papunta dito sa front brake. Nabanggit ko naman na dati na kapag pumipreno ka, malakas ang momentum na sinasalo ng front wheel mo. Considering na parehong drum brake sa harap at likod, nakakatulong yung ganitong braking system para sa mga riders na hindi pa sanay sa pagtitimpla ng preno. Okay lang na drum brakes sa harap at sa likod kasi hindi naman kabilisan tong motor na to. Pero syempre, bigyan mo ang sarili mo ng sapat na oras para malumanay na makapagpreno. Gaya nga ng sinabi ko kanina, didisiplinahin ka ng motor na to. Kaya niya maglakbay ng 60 to 67 kilometers sa 1 litro ng gasolina. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, sino ba naman ang ayaw ng motor na matipid sa gas, diba? Tsaka kahit ilabas mo na sa usapan yung presyo ng gasolina yung convenience lang ng hindi ka madalas nahihinto para magpagas, malaking bagay na, diba? Kung naghahanap ka ng magiging unang motor mo at hindi ka pa masyadong pamilyar sa pag-maintain ng motor, pwede mong maging training ground ang pagkakaroon ng TVS XL100. Basic lang ang mechanical parts at basic lang din ang electrical parts. Hindi ka gaanong makakakita ng ganitong motor sa daan. Bihira lang, which sometimes ignites the curiosity of other riders na first time pa lang makita tong motor na to. Hindi ko sinasabing kaiinggitan ka nilang lahat, pero minsan masarap din sa pakiramdam yung alam mong wala kang gaanong kapareho. Dahil sa mga binanggit ko kanina, magaan, manipis, bakal ang fairings, kahit hindi ka pa veterano sa pagmumotor, may kumpiyansa ka pa rin na enjoy ng mga light trails at general dirt roads. It's certainly not made for that. Pero dahil nga manageable siya sa napakaraming bagay, you can explore a bit of off-roading. Just for fun. Mapapasayo ang motor na to sa halagang 36,900 pesos. Para sa akin, it's a steal. Masasabi ko na ring sulit siya. Not the fastest, not the most powerful, but it can definitely make you appreciate the experience. Fun does not have to be expensive. This is a good beginner bike for newbie riders and a good cool-down bike para sa mga experienced riders. Lahat ng mga rason na binanggit ko kung bakit mo bibilhin ang TVS XL100 ay mga rason din kung bakit ang motor na to ay isang ideal beginner bike. Kung naghahanap ka ng unang motor mo at ayaw mong gaanong butasin ang bulsa mo, kung naghahanap ka ng motor at hindi ka pa handang ma-overwhelm sa power, kung naghahanap ka ng motor dahil gusto mong makatipid mula sa araw-araw na gastos sa pamasahe, kung gusto mo ng unang motor pero ayaw mo ng maraming isipin pagdating sa maintenance, then this motorcycle is for you. Ito ang motor na hindi malalaos. Paano siya malalaos hindi naman siya uso? Malay mo, ito na ang motor na magko-convert sa'yo from being a kamote rider to a bulalo rider. Yung bulalo may utak yun.